Ladies, napapagod na ba kayong makita ang inyong sarili o ang ibang mga kababaihan na nagsasettle for less pagdating sa magiging lifetime partner? Ikaw, naguguluhan ka ba kung ano bang mga qualities ang dapat mong hanapin para masabing siya na ang tamang lalaking para sa'yo? May mga magsasabing hindi naman masyadong mahalaga yung qualities. Ang kailangan lang ay mahal mo siya at mahal ka niya, okay na yon. Pero kung totoo yun, bakit madaming kababaihan ang naaabuso sa loob ng isang relasyon? O di kaya, hindi nakakatanggap ng respetong nararapat sa kanya kahit pa sinasabing mahal nila ang isa't isa? Sa kabilang banda, mayroon din namang mga kababaihang masaya at fulfilled sa mga relasyong nabuo nila. Tsamba lang ba yun? O di kaya, mayroon talagang mga prinsipyong dapat mong isaalang-alang para masabi mong siya na nga si Mr. Right. Samahan niyo po kami muli habang ating pag-uusapan kung paano magkakaroon ng tamang pagpili para sa the man of your dreams. Dito pa din sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang kabataan, desisyon mo ay pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Muli, ako po si Wilmer Estrito at sa mga oras pong ito ay makakasama natin si Jazel May Diaz. Last episode ay nakasama natin silang mag-asawa, pero this time, si Jazel naman ang kasama natin para sa pagtalakay ng topic natin ngayon. Ngunit para mas makilala natin siya, panoorin po muna natin ang video ito. Si Jazel May Martinez Diaz ay tubong Binyan, Laguna. Siya ay graduate ng AB Theology sa Adventist University of the Philippines o AUP noong 2012. Pagkatapos noon, siya ay nagsilbi bilang chaplain sa Adventist Medical Center, Manila. Bukod doon, naging youth pastor din siya sa Pasay Adventist Church at Philippine International Church sa AUP. Nakumpleto din niya ang kanyang Masters in Religion sa Adventist International Institute of Advanced Studies o AIAS noong 2020. Sa kasalukuyan, siya ay isang instructor sa AUP College of Theology. Si Jazel ay isa ring tele-evangelist at host sa ilang programa ng Hope Channel tulad ng Alam Mo Ba at Adventist Heritage. Mayroon siyang 3 anak na sina Rafa, Moriel at Denden at kanyang asawa ay isang accountant na si Zernan o Enan Diaz. Kasama ang kanyang pamilya, siya ay masayang naglilingkod sa Panginoon at sa iba pang pamilyang nagnanais na lumapit kay Jesus. Yan, alam kong exciting ang topic natin ngayon, Ma'am Jazel. So, hindi lamang para sa mga ladies natin, kundi para sa mga kabataang lalaki na nagnanais na maging ideal man. Para sa mga babaeng gusto rin nila na makarelasyon, di ba? Ngunit bago tayo dumako doon, ay mayroon pa ba kayong gustong sabihin o batiin sa ating mga listeners at viewers? Ayan, para sa ating mga listeners at viewers sa panahon ngayon, binabati ko po kayo na maganda at mapagpalang araw. Nawa, nararanasan niyo po yung blessings ng Panginoon sa napakaraming aspeto ng buhay po ninyo. And as we go on with this program, nawa, ay ma-enjoy nyo ang aming talakayan, ang ating talakayan, ating discussion. And I hope we could also hear from you. So maraming salamat sa pagsubaybay ninyo. Yan. So, salamat, Jazel. So, sa atin po, din po mga viewers, nais din po namin batiin ang lahat ng mga nakatutok sa ating mga Facebook pages sa Hope Channel North Philippines, North Philippine Union Conference, at ganoon din sa AWR Manila. Ganoon din sa mga naka-cross-post sa ating mga missions and conferences, pati na rin po sa mga kasama natin na nanonood sa YouTube na Hope Channel North Philippines. Ganoon din po sa mga nakasubaybay sa ating television sa GSAT Channel 37 at Digital Receivers Channel 45. At syempre, binabati din natin ang lahat ng mga tune-in sa ating radio sa AWR 89.1 FM. Kami po ay masaya na makasama kayong lahat ngayon at dalangin namin na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Iniimbitahan din po namin kayo na i-like at i-share ang ating live broadcast ngayon para mas marami pa ang makinabang sa ating pong mga matututunan. At kung hindi pa po kayo naka-follow sa ating pong Facebook at YouTube channels, paki-hit lamang yung follow at subscribe button para mas marami pa kayong mga updates sa mga exciting na programs na agaya nito. Bago po tayo magsimula sa ating discussion, hilingan po muna natin si Jazel sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan po namin Diyos, kinikilala po namin na kayo ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at hinihiling po namin na samahan niyo po kami ngayon sa aming pagtatalakayan. Nawa Panginoon, may matutunan kami at kami po ay magkaroon ng gabay sa lahat ng aming pagdesisyon sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Amen. So, mag-proceed po tayo sa ating discussion tungkol sa ating topic ngayon, pagpili ng Mr. Right, no? So, ano nga ba talaga ang kahalagahan? Mahalaga ba talaga na mag-set tayo ng mga considerations, standards, metrics pa ba yun sa pagpili ng magiging partner, lalo na sa mga kababaihan? Well, to be honest, Wilmer, no, dumating ako sa point ng buhay ko na kumuha ako ng notebook at ng ballpen at inilista ko yung mga bagay na gusto kong makita sa aking Mr. Right or sa magiging lifetime partner ko. So habang nagsusulat ako, parang in a young mind, napaka-idealistic. Kumbaga, hindi Mr. Right ang hanap ko, Mr. Perfect. Yun talagang, parang walang bahid ng dungis, alam mo yun, wala talagang kasalanan, kumbaga, or talagang yung gusto mo ay, Sa kanya na ang lahat. Ayun, yung gano'n, yung tipong gano'n. Pero along the way, nagkaroon ng karelasyon ng ate ko habang ako wala pa. Nakikita ko na hindi pala madali. Hindi pala basta-basta yung makipagrelasyon ka sa isang lalaki na hindi mo naman alam kung paano siya lumaki, kung saan siya nanggaling, kung ano yung personality niya and all. Sabi ko, mahirap pala maghanap ng Mr. Right, no? Tapos, nag-try ako ulit ng mag-search, magbasa, magtanong-tanong kung ano ba talaga, dapat ba talaga meron tayong standard or criteria sa Mr. Right or sa mapapang-asawa natin balang araw. And then, ang dami ko narinig ng mga seminars, ganyan. And kailangan pala talaga. Kumbaga, before you enter a relationship, boyfriend-girlfriend relationship, you make sure na etong magiging karelasyon mo, syempre gusto mo siya rin yung mapang-asawa mo na. By the way, NBSB ang tawag nila. Dumating ako ng college at nag-work na ako for 1 year, NBSB pa rin, no boyfriend since birth. Kasi ang goal ko kasi talaga, kung sino yung una, siya na. Diba? Bakit ka pa magpapa-jump from one person to another? Kung pwede naman na pag pinili mo siya, siya na talaga. Ganon. So, it took me a while. Hindi ako agad-agad pumasok sa relasyon kasi alam ko na pag ito pinili ko, ito na yung mapapang-asawa ko. Yung ganon. So, kung I will set a standard or criteria, of course, mahalaga sa akin na one with my religion, one with my belief, one with my faith and my core values. Kasi marami na rin akong narinig na mga testimonies na magkaiba sila ng faith. Tapos ang hirap-hirap para sa kanila to navigate on their marriage, on their family life. Kasi nga, magkaiba sila ng faith na mga paniniwala. To the point na even yung mga anak nila, sisimba ng Sabado, sisimba din ng Linggo. Nagkakaroon ng confusion. Yes, so parang ayoko dumating sa point na yung mga anak ko, ganun din. So at some point, mahalaga para sa isang kabataang babae na talagang kung pwede ilista, or to put in mind yung mga criteria, yung mga hinahanap natin, yung mga masasabi natin na you cannot trade it for anything. Kumbaga dapat meron talaga siya nito. Parang ganon. Marami kasing preferences, meaning, ano na lang yun parang bonus na lang yung mga preferences, parang toppings na lang yun. Pero ang pinaka-importante kasi yung pinaka-core, yung pinaka, ito talaga mismo, yung pinaka-mahalaga. So, I think, yes, dapat talaga na meron tayong mga standards and criterions and all of those things sa pagpili natin ng partner in life. Hindi ba tayo masasabi na nang-judge tayo ng iba kapag nagsiset tayo ng mga standards o mga criteria? Well, actually, nag-observe talaga. To be honest, kailangan talaga natin mag-observe. Kasi, ang pag-aasawa kasi, that entails your happiness, your lifetime happiness. That also entails your future life. Even yung career mo, even yung, alam mo yun, yung future mo kasi nakasalang-alang doon sa magiging lifetime partner mo. And imagine if you would choose hastily.
kung pipili ka ng bara-bara na lang, kung sino na lang dumating, di ba? Come what may. Di yung buhay mo din, come what may. Kumbaga, yung magiging resulta din nun, baala na. Parang ganon. But then if you have, you have your plans, you have your purposes, meron ka mga goals sa buhay, it really be hard kapag yung partner mo is not in line with that goals mo and purposes mo sa buhay. So, hindi naman sa panghuhusga. Sorry. Kumbaga, discernment yun. It's more on, kailangan mo kasi silang i-observe. Kasi you need to choose wisely. Kasi kahit naman sa kaibigan, di ba? Although, accepting naman tayo sa mga tao, we don't judge them, pero we still choose the people we spend time with. Kasi as we spend time with them, we become like them. Parang ganon. Sabi nga, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. So how much more dun sa mapapang-asawa mo na makakasama mo for a lifetime. So again, hindi tayo nanghuhusga. Nag-observe lang tayo. We're trying to choose, we're trying to be wise and be guided. Kasi, hindi to something na parang nanghusga ka lang for the sake na mabuti ba to o hindi. Kundi, katulad ng last topic na napag-usapan natin, meron kasi tayong goal pagdating sa pagbubuo ng family, di ba? Kaya, kagaya ng sa isang business na mag-hire ka ng tao, di ba? Merong goal yung business na kailangan naka-align yung skills, qualifications ng tao na yon para maabot yung goal na yon, di ba? Ganun din pagdating lalo na sa family na sinabi natin last episode na higher yung calling pagdating sa pagpa-family. Mas lalo na kailangan natin maging matalino sa pagpili, di ba? Kasi unlike sa pag-hire ng tao sa business, sa negosyo mo, pwede ka mag-fire. Pero pagdating sa pamilya at sa mapapangasawa mo, hindi ka pwede mag-fire Di ba, sinasabi, pwede yung divorce, pwede yung annul, pwede maghiwalay, di ba? Pero makikita natin na tayo mismo yung nasisira kapag tayo ay dumadating sa ganong proseso na kaya para lang makita mo yung tama para sa'yo, kailangan mong dumaan sa maraming breakups, maraming heartaches, maraming trauma, na pagdating mo doon sa tamang tao ay ikaw na yung messed up. Di ba? So makikita natin, hindi yun yung proseso at disenyo ng Panginoon. Kinakailangan merong time for preparation at time para maging discerning tayo sa pagpili ng magiging kapartner natin. Yeah, and to be honest, Wilmer, dumarating din talaga yung mga time na nagfe-fail yung mga relationships natin. Pero it doesn't mean na, alam mo yun, na huwag ka lang pag-isipan. Wala ka ng pag-asa, you're totally a mess, and you're not gonna find the right person para sa'yo. Pero along the way, na-realize ko na may tinuturo ang Panginoon. Na yes, nag-fail ka this time, pero hindi pa ito yung end. Hindi pa yung end. Meron pang good plans ang Panginoon for you. And you could still meet the right person para sa buhay mo after you have learned a lot from these past experiences. Parang ganun. And to go back pala, dun sa pagiging judgmental. By the way, ang dami ko kasi mga manliligaw. Pero to be honest, whatever yung career nila or pagkatao nila, I just accepted them just as they are. And kasi ang sa akin, okay, we are on the getting to know stage kasi naliligaw kayo. So, I'll give you a chance. So, binibigyan ko talaga sila ng pagkakataon to show me who they are. Ako din, I get to know them through questioning, through observing them, ganyan. Pero ang mga babae talaga, hindi naman para mag-judge. Kumbaga, para lang talaga mas makita, mas makilala, mas malaman kung we will be complementing each other or magiging match ba, ganyan. Pwede kasing hindi kayo match alam mo yun, pero naging partner kayo. Merong match and mated, which is much better. Kaysa yung mated kayo tapos hindi kayo match, ganyan. So yeah, we do those kind of observing people. So parang mas maganda yung hindi ipinilit, kundi magiging harmonious na talaga dahil align yung goals, yung values, yung faith. Yeah, and even yung personality. Oftentimes, we need it na mag-complement to each other. And yung mga capabilities and skills din, at times, it complements each other din. So, pinag-uusapan na natin yun, no? Yung mga qualities, yung mga criterias. Sa dami ng mga pinapakita ng internet at social media pagdating sa red flags at green flags na mga papapasukin mo sa iyong buhay,
Paano natin masasabi kung ano yung reliable dito at applicable sa totoong sitwasyon natin, lalo na sa mga kabataan natin ngayon? Well, ako kasi, I came to a point na in every decisions that I will make, I go back to the scripture. Kasi ang hirap mag-navigate in this world nang wala kang strong foundation. For example pa lang, teenager ka, high school ka, marami, alam mo yun, nagkaka-crush ka from one classroom to another, from one level into another. Parang, bakit pa iba-iba yung crush ko? Ano ibig sabihin nito? So I began searching, ano ba talaga yung true love? Ano yung infatuation? Hanggang sa may nabasa akong libro na yung I Love You book na ang infatuation is talagang very far and very different to what true love is. Tapos it goes back to what 1 Corinthians 13 is saying about what is love. So, nung iniisa-isa ko na love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, sabi ko, ito pala talaga yung totoong ibig sabihin ng love, ng pagmamahal. Oftentimes, pag nagkaka-crush tayo, yung pinakikiramdaman lang natin yung nararamdaman natin to the point na kinikilig ka lang, alam mo yun, parang natutuwa ka lang kasi, pero it's more on you, more on ano yung marireceive ko, ano yung ikatutuwa ko, ano yung, but you're not actually thinking of the other person, which is napaka-selfish, diba? Ang love naman kasi is very unselfish and very self-sacrificing on all of those. And yung makikita natin sa scripture and makikita natin sa example ni Jesus sa buhay natin. So, whenever we are encountering, kung nagtatanong tayo sa red flag or green flag, we always go back to the Bible. We always go back to it. Ang isang red flag para sa akin is actually yung unfaithfulness. Kasi even sa Bible, kapag meron mga unfaithfulness na nangyayari, ang daming tragedy, ang daming curses, ang daming mga pangyayari na hindi na sana nangyari kung naging faithful lang sila dun sa wife nila or sa partner nila. And yun yung no-no para kay God, yung kapag nagiging unfaithful, idolatrous na tayo. So that's one thing. Red flag talaga yun. And to tell you, last episode natin na I came from a broken family, na my parents are separated. And kitang-kita ko kung ano yung naging resulta ng adultery. Kumbaga, kaya ako, kapag ako ay pipili na, at nung pumili na nga ako, napakaingat ko doon, Wilmer. To the point na isang lie lang, it could really encourage me to say no kapag nagsinungaling ka sa akin. Kasi isang lie mo lang, pwede yung magpatuloy. It could be a bigger lie, hanggang sa dumating sa unfaithfulness, something like that. And fortunately, I was able to meet a person na alam ko na faithful talaga. Sabi ko nga. So, I found a person na like that. So, yes, as I've told you, pag green light naman, going back to the Bible, tingnan din natin kung ano yung sinasabi ng Bible na ito dapat. For example, yung about sa love, ganyan, yung love is patient, love is kind. Pag nakita mo na ito yung qualities niya, then it could be, Pero meron pa rin isa ring pwede nating puntahan with regard to this one, is yung writings ni Mrs. Ellen G. White. In our faith, we call it the spirit of prophecy. And napakalaking advantage para sa amin on our faith to have the writings of Mrs. Ellen G. White. Kasi doon niya mismo binabanggit na ano yung hinahanap dapat natin, ano yung sign na ito yung right person para sa'yo. So those 3 questions na laging nag-ring sa mind ko, sabi doon, will this relationship lead you heavenward? Yung ganon. Then it's a green light. Or will this relationship helps you to love Jesus more? Then it's a green light pa rin. Parang ganon. So, kung makikita mo na kapag naging partner kayo, mas magta-thrive kayo in a relationship with God, then yun. So may basis tayo, Wilmer. We have a reliable basis. So makikita natin na hindi lang basta napakaraming checklist ang kailangan mo na ilista.
although mahalaga yung personality, mahalaga yung compatibility, pero ang pinakamahalaga ay yung tulad ng sinabi ninyo, mas lalo ba itong relasyon na to mas papalapit sa akin kay Kristo? Mas lalo ba nalalago at lalalim ang pag-ibig ko para sa Kanya? O kaya naman, dahil sa pag-ibig na to, sa pakikipagrelasyon na to, lalo ako napalayo sa paglilingkod sa Diyos. Mas lalo ako nawala ng gana na makipagrelasyon sa Diyos. Yun yung pinakang green light at, kumbaga, green flag at red flag na kailangan natin na i-consider. Dahil kung tutusin, kahit pa, halimbawa, sinasabi kasi na iba, syempre, economic status, di ba? Magandang career, abogado. Pag ganun, parang, lalo na kung magulang, tapos ganun yung manliligaw sa anak mo, parang, ano na agad eh, parang okay agad, di ba? Pero makikita natin na meron pang deeper na mga considerations kaysa dun sa mga economic status lang, o sa mga career lang, o kung ano man yung natapos, kundi yung maturity pagdating sa faith at sa pakikipagrelasyon sa ating Panginoon, di ba? Magandang input yan, Wilmer, no? Na bakit nga most of our parents would look at the careers of the person, lalo na kung ikaw babae, tapos hahanapan ng mapapang-asawang lalaki. Bilang magulang, iniisip mo na ay dapat yung lalaki ay ganito ang trabaho. Provider kasi. At kasi. talaga namang may bahay, may sasakyan, ganyan, ano? Pero on my part, hindi siya nangyari na ganun. Simply because my parents also know what is most important, which is yung faith na meron kami and yung values na ina-uphold namin in our families. So kahit hindi ganoon kataas sa society, yung for example, yung my husband ganun, hindi siya para i-look down ng family ko kasi we know our values, which is more on if that person would actually, is spirit-filled and, led by God, bakit hindi? Diba? Lalo na kung mabuting tao naman yan. Kumbaga, may takot sa Panginoon. Pinalaki ng maayos ng mga magulang nila. Hindi naman necessary na mayaman. Hindi necessary na may sasakyan, may bahay. Kasi, alam ng mga magulang ko na I myself, pwede ko rin yung i-earn. Pwede ko rin yung, alam mo yun, to do something, maghanap buhay para makuha ko din yung mga bagay na yun. Pero importante kasi yung na-incorporate na values dun sa tao. And our parents know that also. Minsan yung mga parents, kasama din yan sa pangingilatis, ng mapapang-asawa. So, our parents know that also na kung mabuting tao itong tao na to, then our kids, my daughter could be in good hand. So, malaking bagay din yun. Yung part ng parents din, na nag-observe din. Yan. So, kung sa ating mga tagapanood, mga kabataan man, or kahit sa mga adult na mga viewers natin, kung nakikita ninyo na parang hindi kayo makarelate sa ganitong klaseng sitwasyon na parang, ay, ako yung tipo ng tao na hindi naman ako patient, hindi naman ako kind, hindi na ako makakapasa. O kaya naman ako yung tipo ng tao na nag-undergo na sa maraming mga broken relationships, parang hindi ako katulad ng ideal na sitwasyon ng ating guest ngayon. O kaya naman ako yung tipo na wala pa sa isip ko yung pagpasok sa ganyan. Makikita ninyo na pwede pa rin tayo matuto sa ganitong klaseng sitwasyon, di ba? Sa ating mga nag-undergo sa mga broken relationships, meron pa rin pag-asa sa bawat isa sa atin. Dahil patuloy na ang biyaya ng Panginoon ay ini-offer sa atin ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay hindi perfect, pero patuloy pa rin na ang Diyos ay nagkakaloob ng pag-asa sa bawat isa sa atin na maka-recover sa kung ano man yung mga broken relationships natin. Patuloy natin na ipanalangin sa Panginoon. At sa iniisip natin na hindi ako qualified, hindi naman ako patient, hindi naman ako kind, lagi akong magagalitin, di ba? Ito na yung start para mas lalo tayo na maging ideal person sa mga taong gusto natin na makarelasyon. Gusto natin mabuo ng pamilya na maayos, tayo mag-start din sa ating mga sarili. At syempre, doon sa mga sinisip nila, hindi ayaw pang i-consider yan, na ito yung, kaya tayo nandito ngayon, para pwede niyong balik-balikan, di ba? Pwede kayong matuto sa ating mga pinag-uusapan pagdating sa pag-i-start sa pagpasok sa isang relasyon. So, makikita natin na palagi na kinakailangan meron tayong talino, di ba? Pagdating sa pagpili at pagsisimula sa pagrelasyon na mag-lead towards pagbibuild ng family. So, paano natin ma-ensure na palagi na
yung ating mga, minsan kasi may mga tao nagsasabi, kailangan ko may signs. Diba? Gusto ko na makita kung ano yung signs na binibigay sa akin ng Panginoon. Ito na ba yun? Pag move forward ba ako? Puporsa ko ba itong relationship na to? Paano natin ma-ensure na tama yung mga signs? O dapat ba talaga humihingi tayo ng signs sa Panginoon? Ayan. Naalala ko sa Bible, yung story ni Gideon, na Lord, kung talagang tinatawagan mo ko to lead the army, etong fleece na to, dapat tuyo ito habang yung ground is basa. And nangyari siya. And then, hindi pa rin siya naniwala. Lord, kung talagang tinatawagan mo ko to lead the army, balik na rin natin. Pwedeng tuyo yung fleece, tapos yung ground yung basa. And nangyari pa rin. At some point, I also do believe with asking the Lord, ito ba talaga yung will mo? Ito ba siya ba talaga yung para sa akin? At some point, kasi merong mga instances sa Bible na gano'n. Pero here comes, dapat din tayo din ay very open to what God is saying. Kasi hindi mo rin, alam mo yun, kung hindi ka rin founded on your relationship with Jesus or with God, parang ang hirap din para sa'yo na makita yung signs. Na ito yung nililid ko para sa'yo, na ito yung para sa'yo, ganyan. Kung hindi tayo founded with a relationship with Him. Kaya, to be honest, pinaka-importante before you get into a relationship is may relationship ka kay Jesus. Yun yung pinakamahalaga na unang-una sa lahat na dapat meron ka. And kapag meron ka nun, yun din kasi yung hahanapin mo dun sa magiging life partner mo. Kung meron din siyang relationship kay Jesus. At kapag nakita mo yun, ang mangyayari talaga is that parang kay Adam and Eve was given to Adam. Ganun din ang mangyayari that the person you're looking for, God is the one who will give it to you. Kasi una sa lahat, may relasyon ka sa Diyos. And so yung second relationship, which is yung pagpapamilya mo, yung marriage mo, you know na dapat si God din yung nag-lead ng person sa buhay mo. And that could only happen kapag totally surrendered ka sa Panginoon. Although yes, meron kang mga preferences, meron kang mga criteria, ganyan. Pero isusuko mo pa rin sa Panginoon eh. Isusuko mo pa rin sa Panginoon. Parang sasabihin mo pa rin, sige Lord, ito yung gusto ko, pero kung ano yung gusto mo, dun tayo. Yun tayo. Dumating ako sa point na, for example, sinulat ko, Lord, gusto ko na musician. Yan. Nilista ko talaga yun. Gusto ko, Lord, na, honest or very faithful. Yan. Kasi I know, kailangan ko yun. And, nahihiya man ako, pero sige, lagi natin pogi, Pero parang hindi ko nilagay na mayaman, Basta, may mga ganon. Medyo nahiya ka sa part niya. So, inililista ko rin naman, ganon. And, sabi ko nga sa'yo kanina, parang ang hirap to find a perfect man. Hanggang sa dumating ako sa point na, Lord, sige, I won't find a perfect man, pero give me the best person for me. Kasi I also have my flaws. I also have, my weaknesses. And sabi ko, Lord, hindi rin naman ako perfect. Sino ako para maghanap ng perfect, diba? So, ang hiniling ko lang sa Panginoon, Lord, just give me the best person for me. Bahala ka na kung ano yun. Bonus na lang yun, na yung na-meet ko at napang-asawa ko, ay magaling nga kumanta. At musician nga, bonus na lang yun. Napagbigyan. Napagbigyan ng Panginoon. Pero dumating din ako sa point na during my 4th year college, meron akong crush or meron akong gusto, pero hindi yung husband ko, hindi ko pa siya na-meet nun. Pinagpipray ko talaga na every midweek or Wednesday, nagfa-fasting and prayer ako. Tapos sinulat ko talaga yung pangalan niya dun sa prayer ko, na Lord, kung talagang siya yung para sa akin, give me a sign. Sabi ko, bigyan mo ako ng sign. And after na makagraduate ako, nag-work na ako, wala talaga. That person never give an interest sa akin and didn't give any intention. Kaya lang, dumating yung time na na-meet ko na tong husband ko.
Tapos, mutual understanding na kami. We're good already. Saka dumating tong sinulat ko, yung na pangalan. Tapos, nag-confess siya sa akin. Pinakita niya yung papel na kung saan nakasulat yung pangalan niya. Na pinagpe-pray ko nga siya noon. Actually, that time, nakalimutan ko na that I've been praying for him. Paano niya nakuha yung papel? Nakuha niya yung papel kasi somebody asked for my Bible. Hiningi yung Bible ko. Nakaipit doon yung papel. Hindi ko na natanggal yung mga nakaipit. So, nakuha niya yun from that person, from that somebody na humingi ng Bible ko. Tapos, nung pinakita niya sa akin yun, if I would go back when I was fourth year college, supposed to be matutuwa ako. Kasi Lord, ano yung sign? Nangyari na, natapad, yung pinapanalangin ko. Pero nung time na yun that he confessed, wala akong nararamdaman. Kumbaga, okay. Parang, it's not a big deal anymore. It's not a big deal anymore. Simply because, I'm decided already na I choose my husband and hindi siya yun. Hindi siya yung matagal ko nang pinapanalangin. Hindi pala siya yung best person na nilaan ng Panginoon para sa akin. At peace lang ako na, okay, you have disclosed this to me. Pero hindi ako na, alam mo yun, hindi ka na nababago yung decision mo. Hindi nasiswayed. Hindi nasiswayed na dapat pala inantay ko or siya Hindi. Parang at peace ako sa Panginoon na God gave me already the person that I've been praying for. And hindi pala siya yun. Parang ganon. So, minsan may mga ganong instances sa buhay na we ask for a sign, then God would give a sign. Pero may instances din na wala. Hindi, walang sign. Wala. Wala talaga. Parang ganon. Hanggang sa mag-let go ka na lang and antayin mo na lang kung ano ibibigay ng Panginoon para sa'yo. Something like that. Amen. Okay? So, naalala ko yung sinabi ni Jesus, no, na sabi niya, my sheep hears my voice and they follow it. Diba? So, makikita natin, no, na kung nais natin na marinig yung tinig ng ating Panginoon, kailangan tayong maging immerse sa kung ano yung sinasabi niya. Yes. Maging familiar tayo sa kung ano yung tinig ng ating Panginoon. So, magitan ng palagi na pag-aaral ng kanyang mga salita. Diba? Minsan kasi nagdudwell lang tayo sa pagbubuo ng sign, pag-ask ng sign, na hindi naman natin alam kung ano yung kalooban ng Panginoon. Yes, ano kanyang mga salita. Diba? So, kahit pa nandyan yung mga sign, kung hindi naman tayo familiar kung ano yung mga ways ng Panginoon, yung sarili pa rin natin ang masusunod natin. So, more than the sign, although important, ay palagi nating i-immerse yung sarili natin sa salita ng Diyos para malaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos para sa atin. Para kung nandyan na at ipinoprovide na ng Panginoon, alam natin na tinig to ng Diyos dahil familiar ako sa tinig ng ating Panginoon. Yeah, for example, Wilmer, I tried to study yung do not be unequally yoked with unbeliever. Kasi marami nagsasabi na, hindi naman yun tungkol sa pag-aasawa. It's about business, yung background ng text. But here's the thing, even in a marriage life or in lifetime partner, yung sinasabi na do not be unequally yoked with unbeliever, hindi naman yun about religion kasi wala pa namang religion that time. Ang ibig sabihin lang, eto bang ipapartner mo ay may relasyon sa Panginoon o kilala ang Diyos at naniniwala kay Jesucristo? Then if not, do not be unequally yoked with him or her. Kasi ang gusto ng Panginoon, if you're gonna mate with someone, if you're gonna partner with someone, yung tao naniniwala din kay Jesucristo. Yung tao ding alam mo na deep within, meron siyang Jesus Christ sa buhay niya. And that is the most important. Hindi ako nanguhusga sa relihiyon, Wilmer. Meron mga nanligaw sa akin na non-Adventist or not on my own faith. And mababait silang tao, mabubuti silang tao. And I acknowledge yung kabutihan ng puso nila and who they are. I became friends with them. I don't have question with that, you know. Pero pag may nilaan kasi ang Panginoon para sa'yo, ililid ka talaga niya to that person. So although nanligaw sa akin yung mga, yung with the other faith, it didn't last long. Another thing din kasi, they see something in me that is different from them.
And sila na rin yung kusang lumayo, alam mo yun, nag-stop pursuing. Kasi they simply know we're different. We're still different. And naiintindihan ko naman sila. I don't have any hurt feelings with them. The same way with them, they don't have any hurt feelings with me. Kasi ganun eh. At some point, may effect pa rin din yung religion or faith mo in your interaction with other people. And especially if sa magiging partner mo din. But then, yes, we don't judge the people as long as, you know, they have a closer relationship with Jesus. Yun, believers sila. Yeah. Ayan, amen. So, ayun, napaka-informative po ng unang session natin sa ating discussion. So, sure ako na madami tayong natutunan. So, kung meron po kayong mga additional comments o kaya naman ay mga katanungan, feel free to type in your comments or your questions sa ating comment section. Or di kaya ay kontakin po ninyo ang mga numbers na makikita po ninyo sa ilalim ng inyong mga screens. Bago po tayo magpatuloy sa ating discussion, makakarinig po muna tayo ng isang magandang awitin. Kay hirap maintindihan, sa isip mo ika'y nag-iisa, ang totoo'y kasama siya. Kung ang unos ay nangangalit, tinapon kang di mo batid, at ngayon ika'y nalilito, di mo alam saan tutungo. Ang Diyos kumikilos, manatili, nakatayo. Kung wala ka nang magagawa, siya'y tutulong sa'yo, manatili, gagawa ang Diyos. Kaaway mo ay nariyan at malapit na sila, at ang alon ay tumataas. Tanong ay nasaan ang Diyos? Palagi siyang nandyan, kaibigan, inaabot ang iyong kamay. Sigurado ka't panatag, siya'y gagawa sa iyo. Ang Diyos kumikilos, manatiling nakatayo. Kung wala ka nang magagawa, siya'y tutulong sa iyo, manatiling gagawa ang Diyos. Ang Diyos kumikilos, manatiling nakatayo. Kung wala ka nang magagawa, siya'y tutulong sa'yo, manatiling gagawa ang Diyos. Sagot niya'y darating, ang kalooban niya'y sundin, manatili, gagawa ang Diyos, manatili, gagawa ang Diyos.
Yan, salamat po sa magandang mensahe ng awitin na ating napakinggan. Tayo po ay magpapatuloy sa ating discussion about ikaw na ba si Mr. Right? Kaya iniimbitahan po namin muli kayo na i-share ang ating live broadcast sa mga oras nito. So, Jazel, kanina napag-usapan natin yung napakarami na mga considerations at qualities na kailangan nating isipin sa pagpili ng magiging lifetime partner, lalo na sa ating mga kabataan. Ngunit, may mga magsasabi na yung road to marriage ay two-way street. Ibig sabihin, hindi lang kung ano yung ideal na hinahanap mo, yun ang dapat mo lang mag-focus ka lang doon. Kundi, kahit yung sarili mo, kailangan mo rin i-prepare para habang nag-iintay ka, pinapanalangin mo yung Mr. Right, ay ikaw rin yung magiging Miss Right or ikaw yung magiging karapat-dapat para dun sa kung anong pinapanalangin mo. So, ang katanungan natin, ano naman yung kailangan natin na ihanda sa ating mga sarili habang tayo ay nagpe-pray dun sa ideal person natin? Magandang tanong yan, Wilmer, no? Kasi, totoo yun, kailangan na ikaw, ready ka, or ikaw, alam mo na you are the best version of yourself, o meron ka ring itatapat dun sa hinahanap mo na Mr. Right or the best person for you. So, one thing na dapat ihanda, personally, is actually yung, sinabi ko na kanina, yung relationship mo kay Jesus. Kasi without it, saan ka huhugot ng true meaning ng love? Kasi, sa internet ba? Oo, social media rin ba? Kay Jesus mo lang din kasi mararamdaman yung totoong meaning ng love. And kapag alam mo na yung totoong ibig sabihin ng love, that's the time that you can reciprocate it to other people. So, unang-una sa lahat is to be founded in God's love, in Jesus' love for you, para makapag-love ka din ng ibang tao. And secondly, yung character. Marami pa rin akong flaws when I was, high school, college. And nakikita ko yun, I'm aware with my flaws. Like, nung medyo high school ako, college ako, medyo short-tempered, ganyan. Nakatulong sa akin when I became a vegetarian. Para nabawasan yung painitin ng ulo ko. Kasi wala na akong energy siguro uminit ang ulo. Kasi puro gulay na kinakain. Well, that helps me a little bit, And at the same time, meron napansin yung isang colleague ko na wala daw akong initiative in helping out, ganyan, with the chores and all. Kasi lumaki kami ng may katulong sa bahay. So, at some point, na-realize ko, parang tamad yata ako or whatever. Tapos, nagkataon na I was able to be a working student for ilang months, ganyan. So, wala akong choice, kundi magsipag talaga. Kasi, laging may nakasupervise sa amin, ganyan. So, natuto ko maglinis ng CR, magwalis ng hallway ng napakalaki, gumising ng maaga, para mag-duty, magdamo, and all those stuff. And that helps me to be very industrious. Na sabi ko, kung itong mga bagay na ito, nagagawa ko nga to para sa ibang tao, which is do sa mga dorm people, how much more na I do it to my family. Kaya after ko mag-working student, napakasipag ko sa bahay. Ako maglilinis ng CR, ako magluluto para sa family namin, ako magwawalis dyan, lahat. Ako magtitiklop, mag-organize. Parang, kasi ang sa akin, nagawa ko nga ito sa ibang tao, bakit hindi ko kayang gawin sa family ko? So that helps me, that really prepared me to be very chore-wise sa gawaing bahay, is to be prepared. Parang ganun. And at the same time, with the refining of my character, through constant reading talaga ng Bible. Kasi doon mo makikita yung mga pagkukulang mo. Kasi as you look into the standard ni Jesus, nakikita mo yung mga mistakes mo nakikita mo yung mga sins mo And ang hirap din naman to do it on my own. So I always ask for the Holy Spirit's transforming power. Na talagang yung Holy Spirit lang yung makakapag-hone and refine sa akin. Lalo na when I get to read the book, The Desire of Ages. Sabi ko, grabe, ito si Jesus, ito ako. Parang, I'm yearning and longing to be like Him. And as I read Desire of Ages, it's actually helping me to be more like Him. And the more na I became more like Him, actually, mas na-attract ko din yung mga kagaya kong tao. Parang ganon. Mas na-attract mo din yung mga tao na gusto din maging kagaya ni Kristo.
So at some point, na-attract ko din na yung mga naliligaw sa akin ay mga ganun din. Yung mga taong who wants to be like Jesus. So yun, I'm preparing my character, my skills, ganyan din, as a homemaker, bilang magiging homemaker. And at the same time, binabasa ko rin yung mga books like Child Guidance, Adventist Home. Kasi I've heard it and messages to young people, those are the writings of Mrs. Ellen G. White. I've heard kasi from some mentors na bago daw mag-asawa, basahin daw muna yun. So binasa ko naman. So as I'm reading it, sabi ko, grabe, ganito pala. Ganun kahalaga yung home life, ganun kahalaga yung role ng mother. And as I'm reading those, I'm being more careful in making decisions with my relationship. Kasi alam ko na I have a sacred calling kapag pumasok ako sa isang relationship at pag nagpamilya ako. My mother. So really that helps me to be better as a person. And that helps me to be prepared as a parent and as a wife then at the same time. So praise the Lord kasi kapag talagang willing ka to be the Miss Right, alam mo yun, God could provide a way. Parang ipoprovide ng Panginoon yung mga tools na kailangan mong basahin o malaman. And even people or friends that could help you out or could mentor you. And ang galing ng Panginoon. Pag talagang nag-surrender lang tayo sa Panginoon, He would provide those things. Amen, amen. So makikita natin, no, kapag sinabi natin na magpe-prepare ng ating mga sarili, ay hindi parang vague na topic yon, kundi nakita natin, mag-aral ng salita ng Panginoon, mag-aral ng mga books na may kinalaman doon, umattend ng mga seminars na makakatulong, mag-meet ng mga right people na pwede mag-mentor at pag-coach sa'yo. Lahat ng yon makakatulong para mas lalo tayong ma-prepare. Di ba? Kasi napakarami ng information na makikita natin sa social media, That's true. sa internet, lalo na yung sinasabing high-value women, yung kaya nila, strong independent women, kaya nila sa sarili nila. So, may sense na may pride palagi bago pumasok sa relasyon, meron ka lang gusto mong ipagmalaki. Kahit sa lalaki o sa babae, yung pride yung magsisira palagi ng isang relasyon. Di ba? So, makikita natin, kapag sa Bible tayo dumiretso, na maghahanap tayo ng guide, makikita natin palagi na yung pinakang element ng love na nagtatrive ay humility. Di ba? Kahit kay Kristo, di ba? Mas ultimately na napakita niya yung pag-ibig ng Diyos sa atin dahil sa kanyang humility. Di ba? Kaya ang sabi ni Pablo, let this mind be in you. Di ba? Nakagaya ni Kristo na siya ay Diyos pero bumaba dito sa mundo bilang servant. At hindi lang bilang servant, kundi sa point of death ay namatay dun sa krus. Yung humility na yun ang naging susi para mas makita natin kung gaano napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, di ba? So, ayan, mga kabataan, no? Yan ang mga paraan para mas lalo tayong ma-prepare sa ating paghahanap sa ating at pagtagpo sa ating Mr. Right. Pakinggan naman natin ang anong bang iniisip ng ating ilang mga kabataan pagdating dito sa topic natin ngayon. So, yan, kabataan, what do you think? Para sa akin po, ang ideal lifetime partner, wife or husband, is yung caring, tsaka yung supportive, and hindi yung praning. Kasi, kunwari, I want to go out with my friends. Ang isipin niya, I'm going to go out with another guy. Ayoko yun, yung masyadong praning. Parang pinapagbawalan na akong ikita yung mga sarili kong friends. Tsaka yung caring, yung mag-care naman sana siya. Yung, you know, like, kung napapagod ako, like, just do the other things that I do. Tas, yan, and yung supportive, if I have something that I like that he doesn't like, hindi niya kailangang i-like din. Pero kailangang supportahin niya ako. And he or she should let me be. Basta hindi masama yung ginagawa ko. Kung masama, pwede niya akong pagsabihan. Pero kung hindi naman po masama, yung talagang gusto ko po siyang gawin, ayaan niya lang po ako.
Salamat po sa ating kabataan na si JC na nagpa-interview at nag-share about what does she think sa ating topic ngayon. So, Jaisel, ano masasabi mo sa insight na i-share sa atin ni JC? Napakaganda ng sinabi ni JC, no? Very bold and talagang alam na alam niya yung kung anong gusto niya at hinahanap niya sa isang Mr. Right. Ano? I adhere to what she said na supportive and caring. Yung caring, mahalaga din talaga yan. Kasi as emotional persons, yung mga kababaihan, parang pag nawawala na yung care, na parang feeling lang hindi na love, pero love pa rin naman. Kaya lang minsan may mga aspeto lang talaga or time na hindi nakakapag-show ng care yung mga men, ano. But then, yes, that's also very important. And yung sinabi niya na supportive, totoo yun, Wilmer, na in a relationship kasi, in a partnership kasi, equal kayo eh. So, you support each other. And with that, mas makikita mo din yung pagiging together ninyo as a couple, ganyan. So, mahalaga yun that you support each other. And nakita ko din yun sa amin, sa relationship namin ng husband ko, ni Zernan, na we support each other sa career-wise, sa study-wise, sa goals, ganyan, sa ministries din. And it gives us so much joy kapag nandun kami for each other. So parang tungkol dun sa care at saka dun sa support, parang nagilty ako ng konti dun. Tulad sinabi nyo, minsan mahal naman, pero hindi lang napapakita yung care at saka yung support na kailangan. Lalo na sa sitwasyon ko, magkalayo kami sa ngayon. So parang pag na-busy ako, talagang walang time. Pero intentional pala dapat na magsiset ka ng time para mapakita. Kasi pag makapaghanapan ka ni JC. Kaya nga, pasensya na, pero huwag sana mapraning. No? Okay. Pero yan, paano naman natin mababalanse na habang tayo nagsusupport sa ating kapartner, babalansehin natin yung part na kailangan natin na i-accept siya sa kung ano siya, o kaya naman ay kailangan na siyang i-correct sa kung ano yung mga bagay na kailangan pa niya ma-improve o kailangan baguhin sa kanya. Tama yun, Wilmer, no? Hindi rin kasi ibig sabihin na sinuport mo, in-accept mo, lahat na ng gawin niya, pwede na o tama na, ano. Meron pa rin tayong mga pinanggagalingan o pundasyon ng right and wrong at the same time ng character na hindi in line with Christ-like character, something like that. Especially kung yun yung values nyo as a couple na yes, we are together and pareho tayo na we're yearning to be like Christ. At kapag ganun, kapag yung mga ugali na natin ay napapalayo na sa ugali ni Kristo, of course, we need to correct each other. And kapag yung decisions natin ay parang hindi na in line, alam mo yon, to our values, we need to correct din. Of course, hindi masaya yung kinokorek. Parang wala namang natutuwa na pinapagalitan, ano? Hindi masarap sa pakiramdam yon. Pero in the long run, it would do you good. It would do you better sa future. Siyempre, kung mahal mo yung tao, di ba? Gusto mo naman na maging maganda yung kahihinatnan niya. So that's why you correct him or her. Yung kasabihan nga, Wilmer, na na happy life, a happy wife, happy life. Naniniwala ka ba doon? Wala pang wife eh. So, hindi pa. Well, ako personally, kahit ako yung wife, I don't believe in that. Kasi, kilala ko yung sarili ko na meron akong mga weaknesses, meron akong mga impurities, mga yung kahinaan, ganyan. At some point, ang babae din magiging impulsive, ganyan. So, kung lahat ng desires ko, kung lahat ng gusto ko, cravings, yun yung masusunod, di ba? Paano kung hindi naman pala nakakabuti sa akin? Paano kung unhealthy naman pala para sa akin? Basta masaya ako, okay na. Matutuwa na rin yung asawa ko. Actually, no. So, what's happening in our dynamics is talagang, if there's something to correct, sasabihin niya. Kahit hindi ako masaya kapag sinabi niya, kasi nga masakit yun, titiisin niya, okay lang sa kanya, kaysa naman lumala yung sitwasyon ko, ako yung mas, alam mo yun, matumanggap ng consequences na mas malala, ganyan. So, he'd rather correct me on that time, on that point. Ako naman, I need to have humility na tanggapin, may pagkakamali ako, hindi pala ako perfect, hindi ba, ganun. So, kailangan ko tanggapin yun. I need to accept that. And to do better next time. So, kapag nakikita ko na
masaya yung husband ko, masaya din ako. Kasi naman yung ako lang yung masaya tapos siya hindi, di ba? So, pag ang totoong happy wife ay yung merong happy husband din. So, sa halip na isipin natin, i-take natin as an attack para sa atin kapag tayo ay ikinokorek ng kapartner natin, makita natin na meron tayong ultimate na goal. Di ba? Katulad ng pag-usapan natin last episode na mag-glorify ang Diyos sa ating mga families. That's true. At kung yung correction na yun ay makakatulong para mas ma-embody natin yung character ni Kristo at nag-glorify natin siya sa pamamagitan ng pagko-correct na yun, mas na-improve tayo, mas nababago tayo, i-take natin yun as encouragement, di ba? As help, great help sa ating mga kapartner. Appreciate natin yon. Minsan kasi, dahil sa pride natin, ayaw natin magpa-correct, ayaw natin ayaw itinatama, tinuturuan. At kahit sa ang klaseng relationship, whether sa loob ng pamilya, sa workplace, sa mga kaklase mo, yung pride ang palaging nakakasira sa anong klase ng relationship. So, kailangan natin magkaroon ng humility, boldness, na sabihin kung ano yung kailangan na makorek para ma-improve sa ating relasyon habang nire-represent natin si Kristo. Yeah, alam mo, Wilmer, ang madadala lang din kasi talaga natin sa langit is yung character natin. So even in our marriage relationship, meron pa rin refinement ng character natin. And pagdating natin sa heaven, ay siya yun kasi ito na yung character niya. Kilala ko na ganito siya. Something like that. And sa pagpili ko din ng Mr. Right, Wilmer, I see to it na I would choose a person that I would submit to. Kasi nga, ang profession ko is lay the minister. We are usually the leaders, ganyan, sa church. Kaya lang kasi, ang marriage kasi, partner, in a marriage, in a family, we usually submit to the man, to the spiritual leader ng family. So I thank God, I found a man wherein I could submit to. Yeah. So I adhere to what the Bible is saying, na mag-submit sa husband, which is a godly husband din. Amen, amen. Yan, ating natutunan na talaga namang hindi basta-basta ang pagpili ng tamang lalaking makakasama sa habang buhay. Kaya marapat na maging matalino. Tandaan, ang paghahanap ng tamang kapareha ay isang paglalakbay at nangangailangan ito ng panahon at tamang aksyon. Sa pamamagitan ng paghahanda ng iyong sarili sa ilalim ng paggabay ng Panginoon, habang nagpo-focus na mabuo din ang karakter mo na kagaya ng kay Kristo, mas tumataas ang ating kasiguraduhan na makita ang iyong Mr. Right. Bago po tayo magtapos, tayo po ay sumandaling manalangin kasama si Ma'am Jazel. Tayo manalangin. Makapangyarihan po naming Diyos, maraming salamat sa napakarami niyo pong bagay na itinuturo sa amin with regard to choosing the right person for us. And yes, Lord, kayo po yung magdadala sa amin ng tamang tao para sa amin as we are in our close relationship with you. Dahil alam po namin as we are in a relationship with you, everything will just follow as we surrender everything. So patuloy niyo pong samahan ang aming mga manonood, aming tagapakinig. Pagpalain po ang kanilang mga relasyon, pagpalain po ang kanilang mga pagdedesisyon, at patuloy po silang gabayan, bigyan ng karunungan sa lahat po ng kanilang mga gawain sa buhay. Ang biyaya at kapalaan niyo po ang maranasan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. So salamat po ulit, Jazel, sa ating pagsama sa atin ngayong mga oras na ito. May mga gusto ko bang sabihin sa ating audience habang tayo magtatapos? Yes, sa ating mga viewers at tagapakinig, patuloy po kayong sumubaybay sa ating programa kasi marami pa po kayong matututunan, marami pa po kayong maririnig, marami pa po tayong pag-aaralan patuloy together para po mas maging masaya ang ating mga tahanan. Yan. So, abangan po natin next week sapagkat makakasama po ulit natin. Hindi naman po si Ma'am Jazel, kundi si Sir Enan naman. Siya po yung asawa ni Ma'am Jazel. Para pag-usapan naman natin yung may kinalaman naman sa pagpili ng ideal wife. O, di ba? Meron din tayong para naman sa ating mga kabataang lalaki. Kaya samahan po ninyo kami ulit next week. Same time, same channel. Dito pa rin po sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.